nakakahinga din ng maluwag na reading para sa inyong mga kapiksi, kasi these are new beginnings, no? Parang endings, parang eto, endings and new beginnings. Mag-end yung, I'm sensing na for some of you, this is also a toxic relationship, no? Baka toxic din yung relationship, no? And yung pagkakaroon ng third party, it's a blessing para makawala ka dun sa relasyon na yun, mga kapiksi. And magsimula ka ulit ng bagong buhay sa sarili mo na mas ma-enjoy mo siya. And hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is solar eclipse reading, mga kapiksi, no? So titingnan natin yung mga pagbabago magaganap sa buhay nyo after ng solar eclipse, guys. So general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Yeah, so unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong solar eclipse within the next few months. So ito ay timeline, mga kapiksi. Another message for you. Peaceful resolution. Okay, and another one. Success. Wow, grabe. Whew. So, after ng solar eclipse, yung solar eclipse, guys, ay sa April 8, no? And within the next few months, after ng solar eclipse, magkakaroon ng peaceful resolution yung mga kaganapan sa buhay mo. Let's say, for example, meron kang problema, may mga challenges ka, may mga pagsubok na dinadaanan ka, mga kapiksi. Si universe yung magpapadala sa inyo ng mga peaceful resolution within the next few months. And kapag ka dumating sa inyo itong peaceful resolution na to, itong mga solusyon sa mga problema nyo, guys, pagkatapos nyan, ang hatid nito sa inyo ay tagumpay, success, victory, mga kapiksi. Okay? So, napaka-promising, no, guys? So, napaka-promising ng nag-aantay sa iyong kabuhayan after ng solar eclipse. So, you should look forward to this energy, mga kapiksi. And habang nag-aantay kayo, ito namang within the next few months, no, syempre we cannot really say when exactly, because pag sinabing buwan, di ba, meron tayong 12 buwan sa loob ng isang taon. So pwedeng sa ika-12 month, di ba, or pwedeng sa ika-first month, depende kung gaano nyo fino-focus yung energy nyo, yung attention nyo dun sa resolution ng problema nyo. Syempre kapag naninega kayo, mas tatagal, mas haba yung timeline. Pero kung nagpa-persist kayo sa pagiging positive, mga kapiksi, nagfo-focus lang kayo sa solution, mas mapapabilis, no? Kasi na-overcome nyo yung mga blocks nyo, guys. Okay? So, habang nag-aantay kayo, guys, just keep on having that positive mindset na everything will work out for you. Dadating sa akin yung peaceful resolution, masusolusyonan ang mga problema ko, magsasucceed din ako, magtatagumpay din ako. So, i-comment nyo yan sa comment section, guys, and always tell that to yourself, no? Sabihin nyo yan araw-araw hanggang sa maging maayos yung mga sitwasyon na kinakasangkutan nyo sa buhay nyo ngayon, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Pisces, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ngayon naman, tingnan naman natin yung mga pagbabagong dala sa inyo ng solar eclipse, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman guys. Ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course case kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong buwan ng April until April 30 guys, magbibigay tayo ng discount, 200 pesos discount sa lahat na mag-avail ng course guys. Kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda talaga niyan mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, ito guys, Pisces kayo na represent ng King of Cups. Ito yung Sun energy mga kapiksi. Meron tayong presence dito ng Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, this is a negative energy mga kapiksi in terms of relationship because this is a third party energy. Parang ang bilis ng pangyayari mga kapiksi na parang bigla nyong ma-discover, bigla nyong malaman na may iba na pala yung jowa nyo or meron palang third party sila mga kapiksi, and this will bring so much pain, emotional pain sa inyo guys, and nandun din yung mga regrets, pagsisisi. Parang nagsisisi kayo because parang inignore nyo yung red flags. Kumbaga parang dati nagkakaroon na kayo ng duda, naghihinala na kayo pero pinili nyong i-ignore yon mga kapiksi. Tapos hanggang sa bigla na lang ayan na tumambad sa harap nyo na may third party. Yung iba sa nyo guys, parang feeling ko inaaway kayo ng third party, no? Comment down below guys if feeling nyo, if naka-resonate kayo dyan, parang chinachat nila kayo. Yung third party yung nang aaway pa sa nyo. Meron talagang mga ganun na third parties, mga kapiksi, yung excuse for the word, mga kapalang mukha. Sila na yung kabet, sila na yung third party, sila pa yung makapalang mukha. Meron ganun talaga mga tao na sila na yung third party, sila pa yung nang aaway dun sa mga totoong karelasyon. And in your case guys, parang feeling ko pinagdadaanan nyo yan or pagdadaanan nyo yan as of this moment guys. Pero kayo parang nag-hold back kayo, no? Hindi nyo sila pinapatulan bilang hindi naman kayo mga patola mga kapiksi. Parang hino-hold back nyo pa rin yung mga emotions nyo guys. And for some of you, nararamdaman ko rin na kahit na may third party, nananatili pa rin yung pagmamahal nyo dun sa inyong partner or specific person. And for some of you, parang gusto nyo pa itong ipaglaban. Kumbaga hindi pa kayo agad-agad bibitaw dito until such time siguro na talaga magsawa na kayo at saka na kayo bibitaw. Pero for now, hanggang kaya nyo pang mag-hold on to dun sa relationship and dun sa partner nyo, gagawin nyo mga kapiksi. So this is more on relationship energy guys. Tingnan pa natin. Yeah, so yeah, for some of you guys, no, parang this is also a karmic connection mga kapiksi. And parang sabi ko nga kanina sa inyo, parang hino-hold back, nag-hold back kayo hanggang kaya nyong titiisin nyo mga kapiksi. Pero dadating din yung time na magsasawa kayo. Lalabas kayo, you will go out with your friends, parang yun yung paraan nyo mga kapiksi para maibsan yung mga sakit na nararamdaman nyo. But during this process mga kapiksi, mahanap mo ulit yung way para mahalin mo ulit yung sarili mo. So this journey, parang journey siya to finding love again, to finding yourself again, finding ways to love yourself again, okay? Parang mahanap mo ulit yung daan para mahalin mo ulit yung sarili mo because you've given enough, you've given so much. Sobrang laki ng binigay mo dun sa person mo, sa specific person mo. Sobrang dami mong sacrifices guys, no, dun sa relationship nyo to make it work. Pero dadating din yung time, sabi ko nga kanina, no, hanggang kaya nyo titiisin nyo hanggang sa dumating yung time na bibitaw ka rin mga kapiksi. And sooner or later mga kapiksi, hindi yan magtatagal, no? Nakikita natin na bibitaw ka rin dun sa mga pasakit na relationship and magfo-focus ka sa sarili mo. You have a lot of friends guys.
may mga tao na tutulong sa'yo para maka-cope up ka, hindi ka mag-iisa dito sa journey na to, lalo na kung may mga best friends ka, ganyan, nanay mo or tatay mo na nasasabihan mo ng sama ng loob mo, mga kapatid, especially kung meron kayong mga kapatid, same gender nyo, mga kapiksi, parang sila yung tutulong sa inyo para maka-recover ka, and para, yun nga, yung sabi ko sa'yo, parang madidiscover mo ulit yung daan tungo sa pagmamahal mo sa sarili mo, mga kapiksi. Alright? So, this is a very heartbreaking but parang nakakahinga din ng maluwag na reading para sa inyong mga kapiksi, kasi these are no beginnings, no? Parang endings. Parang eto, endings and no beginnings. Mag-end yung, I'm sensing na for some of you, this is also a toxic relationship, no? Baka toxic din yung relationship, no? And yung pagkakaroon ng third party, it's a blessing para makawala ka dun sa relasyon na yun, mga kapiksi. And magsimula ka ulit ng bagong buhay sa sarili mo, na mas ma-enjoy mo siya, and parang bibigyan mo ng space yung tao at saka yung relationship na talagang deserve mo sa buhay mo, guys. So these are endings and no beginnings para sa inyo, Pisces. Okay? Alright. So yeah, comment down below, Pisces, if ever man na naka-resonate kayo, guys, and kung talaga may mga third party dun sa relationship nyo, may mga subliminals tayo na pampawala ng kabit, pampawala ng balakid para ikaw ang piliin, tsaka yung pampaloyal na subliminal. Yung apat na yun, guys, yun yung pinaka the best combo na pwede nyong pakinggan if ever you're dealing with the third party, tas gusto nyong maayos yung relationship nyo and gusto nyong kayo yung piliin ng person nyo. Alright? For more relationship subliminal, guys, ito yung mga playlist natin. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. Ay, hindi pala. Ito pala mga pampaswerte subliminals pala to. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.